Hello! Happy holidays everyone! So, i-share ko lang sa inyo kung nakakadama kayo na mahina ang inyong pananampalataya. Makakabasa tayo ng ilang mga solusyon sa mga problems natin. Sa Hebrews 11, chapter 11 ng Hebreo. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa ating Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yon. Dahil sa pananampalataya naman, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita ito. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing pinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din ang sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako sapagkat umaasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaari magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos sa kanyang pangako. Kaya sa isang taong may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Mga Israelita yon, mga Israelites. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Iyon, hallelujah, galing. Faith. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap na sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit, ang hinangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi kinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Yun.
Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ayun. Dahil naman sa pananampalataya, ginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil din sa pananampalataya, ginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil din sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang siya'y malapit nang mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari nang makita nilang maganda ang sanggol. Itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil din sa pananampalataya, itumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang at tawagin siyang anak ng prinsipeng anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niya higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Amen. Ang pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ng Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad na sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Magpapatuloy pa ba ako? Sabi ni Pablo. Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi silang lahat sa laban sa mga kaharian. Amen. Nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Amen. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang mga naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ng ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mga mas mabuting bagay. Mas mabuting buhay. Ayun. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ikinadena at binilanggo.
Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo, dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng ipinangako. Yun. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila'y hindi maging ganap, malibang kasama tayo. Hallelujah! Para sa ating lahat, ang plano ng Diyos sa mundong ito, sa buhay natin ito. So, kung may nadarama tayong humihina ang pananampalataya natin, magbasa lang tayo ng salita ng Diyos, ng Bible, tapos makinig tayo ng mga musikang maka-Diyos, Christian music. Yung mga secular songs, meron ding maganda, may mga Christian artist na gumagawa ng secular song. It's biblical or marami tayong mapupulot na aral. Yun, sa mga kanta na ganon. So, that's it, Pansit. See you next time again. This is Mami Ria Palmarogas, saying see you all guys in the coming holidays. Woo! See you all guys in Christmas and New Year. So, may God bless us all. Bye-bye for now. Amen. Hallelujah.